Hoy, driver, patay ka na ba? 30 seconds ka nang late. Kung hindi ka pa darating, magreklamo ako. Pasensya na, nalate ako. Walang kwenta. Dapat lang na magmaneho ka habang buhay. Magmaneho ka na. Ay, pasensya na, pasensya na. Sorry lang, tapos na. Kung gayon, libre na ang biyahe mo. Libreng biyahe? Libreng biyahe lang, sapat na. Alam mo ba kung anong sapatos to? Idilat mo ang mga mata mo. Ito ay isang international brand. Hermes. Hayaan mong linisin ko yan para sa'yo. Ay naku, umalis ka. Anong klase ka ba? Tabasahan mong damit. Karapat dapat ka bang maglinis ng sapatos ko? Tinira mo na nga. Uy. Anong nangyari, baby? Anong nangyayari dito? Mahal ko. Tinira niya ang sapatos ko. Ay naku, Limited edition yan. Nagkakahalaga ng 28,000. tingnan mo. Hindi ko ginawa. Hindi ko sinasadya, natapakan ko lang. At nalinis ko na nga. Sinampal mo ako ng 2 beses at hindi ako nagreklamo. Ang sampalin ka. Sinasabi ko sa'yo, ang sampalin ka ay pabor pa sa'yo. Kaya, magbayad ka ngayon ng 28,000? O kaya itatapon kita sa ilog para ipakain sa mga pagong. Naniniwala ka ba? Bata. Ako. Si Joaquin Quesada. Magtanong-tanong ka sa labas kung sino ako. Alinman, magbayad ka ng 28,000 ngayon. O kaya ihahagis kita sa ilog para pakain sa buwaya. Naniniwala ka ba? Bata. Ako. Si Joaquin Quesada. Magtanong-tanong ka sa labas. Sino ako? Hindi ko sinasadyang matapakan ng sapatos mo, tapos pinagbabayad niyo ako ng 28,000? Sobra na kayo. Sobra? Bata, sa tingin mo kung tatawagan ko ang manager Wang ninyo at ipatanggal ka sa trabaho, hindi ba mas sobra yon? Ang CEO Quesada. Ang CEO Quesada. Magbabayad ako. Ang pamilya ko ay umaasa sa akin. Handa akong magbayad. Ay... Sana sinabi mo na lang agad. Sinasabi ko sa'yo, ako ay isang makatwirang tao. Hindi kita ginigipit. 28,000? Ibigay mo ngayon, ha? Wala akong ganoong kalaking pera sa akin. Bukas? Pwede ko bang dalhin sa'yo bukas? Bigyan na kita ng pagkakataon, pero wala kang silbi. Pumayag na akong magbayad. Bakit mo pa ako sinasaktan? Hindi ba bukas ka magbabayad? Ito ang interes. Bukas, babalikan kita para sa pera. Tara na. Binatang Chan, sa wakas ay nakita na rin kita. Binatang Tiyan. Hindi ka ba nagkakamali ng tao? Julian Chan, designated driver, lalaki, 26 na taong gulang, ang ina ay may liver cancer. Kasintahan si Mandy C. Ikaw yan, tama? Ako nga. Kung gayon, Binatang Chan, sumama ka sa akin para manahin ang trilyong mana. Kaya, Binatang Chan, sumama ka sa akin para manahin ang trilyong mana. Ano? 1 trilyon? Bakit hindi mo na lang sabihing manahin ko ang pagka-US President? Binatang Chan, ako ang sekretarya ni Ginoong Chan, ang tagapangulo ng lupon ng matibay na korporasyon. Ikaw ang tanging kamag-anak ng aming tagapangulo ng lupon, si Ginoong Chan. Bago siya pumanaw, itinuro kanyang magmana ng matibay na korporasyon. Mangyaring sumama ka sa akin. Matibay na korporasyon? Ang pinakamalaking negosyo sa lalawigan ng ilog? Tama, Sabi mo ako ang kamag-anak ng tagapangulo ng lupon ng matibay na korporasyon? tama. Ahaha? Ang mga manloloko ngayon, ang galing gumawa ng kwento. Huwag mo na akong lokohin. Isa lang akong designated driver. Wala akong pera para lokohin mo. Binatang Chan, hindi kita niloloko. Narito ang huling habilin ng aming tagapangulo ng lupon. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ay, ikaw na isang dalagita, may kamay at paa. Ano ang hindi mo kayang gawin? Bakit kailangan mong manloko? May mga order pa akong kailangang kunin? At nagmamadali ako. Wala akong oras makinig sa mga kalokohan mo. Binatang Chan, Binatang Chan, Binatang Chan. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Talagang mayroon kang bilyon-bilyong mana na mamanahin. Hindi ako naniniwala na may swerteng basta na lang bumabagsak. Ang manang ito, ipamana mo sa sinumang gusto mo. Ayoko. Binatang Chan. Matandang Ginoong Yang. Tumakas si Binatang Chan. Agad na simulan ang Plan B. Ganap na palibutan.
Binatang Chan, sumama na po kayo sa amin para pamahalaan ang matibay na korporasyon. Binatang Chan, ang bila na iniwan ni matandang Ginoong Chan bago siya pumanaw ay kailangan pa ng inyong pirma para mailipat. Sumama na po kayo sa amin. Sinabi ko na hindi ako si Binatang Chan. Nagkamali kayo ng tao. Binatang Chan, kayo ang nag-iisang tagapagmana ng aming Don na nawala sa publiko. Binatang Ginoo, sumama na po kayo sa pamilya Chan. Ay, isa lang akong mahirap na designated driver. Bakit niyo ako niloloko? At gumastos pa kayo ng malaki para sa ganito kagandang kotse? Binatang Chan, talagang iniwanan kayo ni matandang Ginoong Chan ng trilyong mana. Naghihintay na inyong manahin. Hindi niyo naman siguro ako sisingilin ng 500 piso para i-unlock, di ba? Sinasabi ko sa inyo, marami na akong nakitang ganyang modus. Dalagita, bakit hindi na lang kayo gumawa ng mabuti sa halip na manloko? Isa lang akong designated driver, wala akong pera. Hindi ko po habol ang pera nyo. Habol niyo rin ba ang katawan ko? Sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pa kalaki ang mana, hindi ako sasama sa inyo. Binatang Chan, kung ayaw nyo talaga, hindi namin kayo pipilitin. Kailangan lang na pirmahan nyo ang waiver na ito. Pipirmahan ko na, pipirmahan ko na. Pipirmahan ko na. Binatang Chan, talaga bang susuko ka sa mana? 1 trilyon yan. Talaga, may ganoon akong karaming pera? Totoo Siyempre. yan. Tingnan natin kung paano ko ilalantad ang tunay na kulay ninyong mga manloloko. Dahil sinabi nyo na. Hindi naman masama kung ipapamana nyo sa akin. Pero, Binatang Chan, ano mang hiling mo, sabihin mo lang. tingnan nyo kung gaano nakapangit ang sasakyan ko. Palitan nyo ako ng bago. At sasama ako sa inyo para manahin ang ari-arian. Madali lang yan. Nabili na ang sasakyan mo. Ang bilis naman nabili? Baka naman lumang bisek ang binili mo? Natakot kami na baka hindi mo magustuhan. Kaya binili na namin lahat ng brand at kulay. Bukod pa rito, may 10 milyong dolyar para sa iyong panggastos. Totoo ba ito? Ano bang naman ako ang 1 trilyon? Julian, ako ang iyong pangalawang tiyo. Bakit parang minura mo ako? Maaaring hindi mo pa ako lubos na kilala, pero ikaw ang nag-iisa kong kamag-anak. Ang aking trilyong mana, ikaw lang ang makapagmamana. Magising ka nga. Palaka, hindi madaling maging prinsipe. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Dito, sa isang banda ay 100 milyong cash. Sa kabilang banda naman ay trilyong mana. Kung pipiliin mo ang 100 milyong cash, pwede ka nang umalis kasama ang pera. Hindi ba may trilyong mana pa? Ha 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 ha. Ikaw na walang kwentang bata, hindi mo naman siguro gustong manahin ang trilyong mana, di ba? Ha ha. Isa ka lang designated driver. Pinapayuhan kita. Magkaroon ka ng kaunting pagkilala sa sarili, di ba? Umihi ka nga. At tingnan mo ang sarili mo. Para manahin ang 1 trilyon. Kailangan mong makumpleto ang maraming pagsubok. Kung mabibigo ka, wala kang makukuha kahit utot. Hehe, pinapayuhan kitang kunin na lang ang 100 milyon at mamuhay nang walang ginagawa. Pangalawang tiyo? Sa tingin ko, may punto ka sa sinabi mo. Pipiliin ko ito. May tapang ka rin pala. Ito ang tunay na tiyan. Kung pinili mo ang 100 milyon, wala kang makukuha. Ay, muntik ko nang palampasin ang trilyong mana. Kailangan ko pa rin maging maingat. Pero, sasabihin ko na sa'yo, kung hindi mo makumpleto ang pagsubok, ang kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay sa matandang miyembro ng kumpanya kay matandang Ginoong Yang para sa disposisyon. Ang natitira ay mapupunta sa kawanggawa. Kaya, wala kang makukuha. Anong pagsubok? Ito ang una. Wala akong anak. Kaya ang yaman ng pamilya ay napunta sa iyo. Ikaw, na walang hiya. Hindi maaring walang tagapagmana ang pamilya. Kailangan mong magpakasal at magkaanak para magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Chan at magpatuloy ang lahi ng pamilya Chan. Doon lang,
ka magkakaroon ng karapatang magmana. Ay, hindi ba madali yan? Kung magpakasal lang ang nobya ko sa akin, hindi ba't maaari ko nang manahin ang trilyong mana? Tama. Ano ang pangalawang pagsubok? Sinabi ni matandang Ginoong Chan bago siya pumanaw na kung hindi mo man lang makumpleto ang unang pagsubok, hindi niya kikilalanin ang iyong karapatang magmana ng matibay na korporasyon. Natural, wala ka ring karapatang malaman ng iba pang hamon. Walang problema. Napakadali ng unang hamon. Matatapos ko to ngayon. Binatang Chan, ito ang Supremo Black Card ng matibay na korporasyon. Sa loob ng isang buwan, kung makahanap ka ng mapapangasawa, ituturing itong matagumpay na hamon. Sa ngayon, ang pondo mo ay 10 milyon lang. Pero, habang mas marami kang nakukumpletong hamon, mas maraming pondo ang maa-unlock. Ay, tapat na ang 10 milyon. Pupunta na ako ngayon para mag-propose sa nobya ko. Trilyong dolyar? Madali lang makukuha. Si Mandy, 3 taon kaming magkasama. Naghirap siya ng 3 taon. Ang proposal, dapat ang pinakamaganda. Hindi lang alahas. Gusto ko siyang bigyan ng tahanan. Sir, uminom po muna kayo ng tsaa. Ipapakilala ko po sa inyo ng detalyado ang sitwasyon ng property na ito. Ay, Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ang isang hamak na designated driver, naglakas loob pang pumasok? At ikaw, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino lang. pero customer pa rin naman siya. Customer? Sa ganyang kahirap na hitsura, makakabili ba siya ng bahay ng grupo natin? Kung makita ng ibang tao ang sales office natin na may ganyang uri ng tao, nakakahiya. Ang customer ay hari. Ganyan ba ang pagtrato mo sa customer? Wala kaming ganyang kahirap na hari dito. Kung hindi ka bibili, huwag kang manggulo dito, umalis ka na. Customer pa rin naman siya. Hindi po yata tama ang ginagawa ninyo. Siya ay isang hamak na designated driver lang. Hindi niya kayang bilhin kahit ang pinakamurang bahay dito. Kung magsalita ka pa, sumama ka na sa kanya at umalis. Sino ang nagsabing hindi ko kayang bilhin? Magkano ang budget mo? 10,000? Niloloko mo ba ako? Umalis ka na agad. Kung manggulo ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. 10 milyon. 10 milyon? Hindi ka ba natatakot sa pinagsasabi mo? Hindi sa minamaliit kita. Pero kung ang isang tulad mo'y makakapaglabas ng 10 milyon, eh di bilyonaryo na ako. Ngayon, lumayas ka na. Talagang bibilhin ko ito ngayon. Hoy bata, hindi ka ba nagtanong-tanong kung anong lugar ito? Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa matibay na korporasyon? Mag-ingat ka, baka palabasin kitang nakahiga. Manager Wong, ang pagbili ng bahay ay hindi tulad ng pagbili ng damit. Milyon-milyong halaga. Siyempre, kailangan pag-isipan ng mabuti. Sa tingin ko, Sa tingin ko, nandito lang siya para makisabay sa aircon. Kung kaya niyang bilhin yan, magiging apo niya ako. Ikaw ang nagsabi niyan. I-swipe ang card. Supremo Black Card. Hoy, bata, hindi mo naman siguro iniisip na sa paggamit ng peking card maloloko mo ako, di ba? Ay naku. Manager, ito ang Supremo Black Card ng matibay na korporasyon. Alam mo rin na ito ay ang matibay na korporasyon na nagbigay ng black card sa mga Supremo VIP. Sa lalawigan ng ilog, ang mga may ganitong card ay hindi hihigit sa 10. Lahat sila ay mga makapangyarihang tao sa lalawigan ng ilog. Ano sa tingin mo ang sarili mo? Isang designated driver. Akala mo ba kung sino ka na? Walang mata. Naglakas loob kang murahin ako? Hoy bata, naglakas loob kang gumawa ng gulo gamit ang peking card at naglakas loob ka pang insultuhin ako? Guardia. Baliin ninyo ang mga binti niya. Ikaw, Walang mata kang nilalang. Kung maglakas loob ka pang bastusin si Binatang Chan, sa tingin ko, ikaw ang dapat baliin ng mga binti. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Binatang Chan. Binatang Chan. Binatang Chan, ako ang may pagkukulang sa pagdidisiplina. Pakiusap, parusahan niyo ako. Sekretarya Lim. Nagkamali ka yata ng tao? Nagkamali ng tao? Ibig mong sabihin ako ay walang mata? Hindi ko makilala ang tama sa mali? Ay hindi. Ang batang yan ay isang designated driver lang. Paano naman siya magkakaroon ng koneksyon sa matibay na korporasyon? Natin, Ang pag-insulto kay Binatang Chan ay pag-insulto sa matibay na korporasyon. Gusto mo bang mamatay? masama ang bibig ko. Nagkamali ako ng sinabi. Sekretarya Lim, malawak ang pag-iisip nyo. Huwag nyo na akong patulan. Manager Wong, hindi ba kanina lang gusto mong baliin ang mga binti ko? Ako, Oh, at sinabi mo pa na kung kaya kong bilhin, magiging apo mo ako. Binatang Chan. Hindi. Lolo, dati, ako ay bulag sa katotohanan, mapagmataas. Pakiusap, maawa ka, at palayain mo ako. Binatang Chan. Hindi lolo. Dati, bulag ako sa katotohanan, mapagmataas ako. Maawa ka, palayain mo ako.
Ay, Sekretarya Lim, Ang matibay na korporasyon ay hindi nangangailangan ng taong tulad mong walang mata. ay, Binatang Chan. Lolo, alam kong nagkamali ako. Tulungan niyo ako. Binatang Chan, ito ang bagong bili kong bila na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Pakisuri po. Ang galing! Ngayon, hindi na kailangang tumira ni Mandy sa inupahang bahay kasama ko. Pupuntahan ko siya ngayon para sorpresahin. Dati, nagkasala ako kay Mandy, pinahirapan ko siya ng 3 taon. Ngayon, aalagaan ko siya ng mabuti at ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Hello Mandy, anong oras ka uuwi ngayon? May inihanda akong malaking sorpresa para sa iyo. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Huwag kang tumawag sa akin ng basta-basta. Nag-overtime ako, hindi ako uuwi ngayong gabi. Ako. Ang gabi na, nag-overtime pa rin siya. Sobrang hirap talaga. Pero ayos lang. Basta tanggapin ni Mandy ang proposal ko. Magmamana kami ng trilyong mana at magiging pinakamayaman sa lalawigan ng ilog. Nakakainis. Mandy, hindi ba sabi mo nag-overtime ka? Ito ba ang tinatawag mong overtime? Julian Chan. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pumunta sa kumpanya para hanapin ako? Kung hindi ako pumunta rito, hindi ko malalaman na niloko mo ako. Sino ang lalaking yon? Niloko? Julian Chan, pakilinaw mo nga ang iyong posisyon. May karapatan ka bang kwestinin ako? Mandy, dahil ba masyado akong naging abala kamakailan at wala akong oras para sa'yo? Kaya mo ko sinasadya na galitin, tama ba? Magsalita ka lang, huwag kang makialam. Kung makita tayo ng iba, nakasama ko ang isang designated driver. Nakakahiya. Mandy C, 3 taon na tayo. Ang kotse para sa engagement ng kapatid mo noon, ako ang bumili niyon para sa kanya. Ngayon, nagbaliktad ka na? Kinakahiya mo na ako. Ako ba ang nagpabili sa'yo? Malinaw na ikaw lang ang nagkunwari na mapagbigay. At kusang bumili. Hindi kita pinilit. Ikaw ang nagdemand noon na bilhin ko ang kotse ng buo para lang makapasok ako sa pamilya mo? Ngayon, nagkunwari lang akong mapagbigay? Lahat ibinigay mo, na max out ang mga card mo para lang makakuha ng down payment. At naglakas loob ka pang magyabang sa harap ko. Nakikita mo ba? Lahat ng ito ay bigay ni Binatang Yang sa akin. Ito palang isa, katumbas na ng 12 dosenang sirang kotse na bigay mo. Kita mo? Lahat yan bigay ni Binatang Yang. Ito palang isa mas mahal pa sa 12 dosenang sira mong kotse. Pipiliin ko ba siya kaysa sayo? Mandy, mayaman na ako ngayon. Basta magpakasal tayo, pinapangako kong gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong lalawigan ng ilog. Kaligayahan? Gumising ka, Julian Chan. May pera lang ang may kaligayahan. Kung wala kang pera, wala kang silbi. Ang pagbili ng kotse para sa kapatid ko ay halos ikamatay mo na. Sa bilis ng pagkakakita mo ng pera, huwag mo nang sabihing bibigyan mo ako ng kaligayahan. Baka hindi mo pa kayang kitain ng bigay kaya ko. Hindi mo yan magagawa, di ba? Kita mo? Ang mga alahas na ito sa kamay ko ay bigay ni Binatang Yang. Isang piraso pa lang nito ay daan-daang libo na. Kaya mo bang bilhin yan? Mandy, binilhan din kita ng bahay. Hindi yan masama kumpara sa kanya. Mura lang ang kaya mong bilhin. Gusto mo akong lokohin yan? Si Binatang Yang ay isang shareholder ng matibay na korporasyon. Anong bahay ang wala siya? Karapat dapat ka bang ikumpara sa kanya? Dahil lang mas mayaman siya sa akin, kaya mo ako ipinagkanulo, ganun ba? Hindi yan pagtataksil. Para yan sa ikabubuti mo. Dapat pa ba kitang pasalamatan? Julian Chan, isa ka lang designated driver. Wala kang mararating sa buhay na ito. Gusto mo bang sumama ako sa'yo at maghirap habang buhay? Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Mandy, sino yan? Malinaw na sinabi mo sa akin na wala kang nobyo. Binatang Yang, malinis pa rin ako. Ikaw ang una kong nobyo. Hindi pa niya ako nahawakan. Sip-sip na designated driver lang siya. Palagi niya akong ginugulo at iniistorbo. 3 taon na tayo. Sip-sip lang ba ako sa paningin mo? Huwag mo na akong hanapin. Baka magkamali ng akala si Binatang Yang. Umalis ka na. Mandy, huwag kang ganyan kalamig. Hindi ba designated driver ang kaibigan mo? Halika, ihatid mo kami sa hotel. Sa'yo na lahat ng pera na to. Gusto mong ihatid kayo sa hotel? Hindi pa nakapagmaneho si Binatang Yang ng ganito kagandang kotse. Baka hindi niya yan kayang imaneho. Ay, nakalimutan ko. Pare, ang daming pera sa harap mo, hindi mo pa rin mahawakan. Kahit ibigay sa iyo ang ganyang kagandang babae, ikaw na mahirap. Kaya mo bang panatilihin? Tumahimik ka! Naglakas loob siyang saktan ako? Saktan niyo hanggang mamatay. Kung mamatay siya, ako ang bahala. Ah. Saktan.
Julian Chan. Sa wakas, nakakapit na ako sa isang tulad ni Binatang Yang, isang mayaman at makapangyarihang anak mayaman. Kung maglakas loob ka pang manggulo, hindi kita palalampasin. Ah, Binatang Chan, gising na kayo. Kumusta ang pakiramdam ninyo? bakit ako narito? Binatang Chan, nakita kayong walang malay sa tabi ng kalsada at dinala ko kayo pabalik sa pamilya Chan. Tama. Nabigo na ang pagsubok. Ibig bang sabihin nito, hindi ko na makukuha ang mana ng pangalawang tiyo? Binigyan kayo ni matandang Ginoong Chan ng kalahating buwan. Kailangan nyo lang magpakasal sa loob ng takdang panahon. May pag-asa pa ako? Binatang Chan, uminom muna kayo ng tubig at magpahinga. Kapag maayos na ang pakiramdam nyo, tsaka nyo naisipin ang tungkol sa pagsubok. Dati pa kayong nagmamayabang, na kaya nyo agad tapusin ang misyon. Napahiya kayo, di ba? Ano ang sinabi mo? Ako, wala akong sinabi, Binatang Chan. Nagkamali lang kayo ng dinig, di ba? Talaga? Nagkamali ba talaga ako ng dinig? Kung hindi niya kayang tapusin ang ganitong misyon, mas mahirap pa ang susunod. Ang batang Ginoo na ito malamang ay hindi makukuha ang mga mana. Ako, naririnig ko ang kanyang puso. Ako, naririnig ko ang puso niya. Binatang Chan, magpahinga ka muna ng maayos. Aalis na ako. Teka lang, May iba pa ba, Binatang Chan? paano ko narinig yun? Binatang Chan, ikaw, anong ginagawa mo? Binatang Chan, ayos ka lang ba talaga? Itong batang Ginoo, baka nabaliw na sa pagkakabugbog. Narinig ko na naman. Anong... narinig mo? Wala naman, Binatang Chan. Gusto mo tawagin ko na lang ang doktor? Ay, hindi na kailangan. Ayos lang ako. Binatang Chan, ayos ka lang ba talaga? Hindi ka naman siguro nabaliw sa pagkakabugbog, di ba? Kaya pala, basta mahawakan ko lang siya, naririnig ko ang puso niya. Kailangan ko pa ring humanap ng doktor para sa iyo, para masuri ka ng detalyado. Ay, teka lang. Huwag ka munang umalis. Ha, Hindi. Ako. Hindi ako. Hindi. Ako. Hindi ako. Hindi. Nagkamali ka. huwag kang lumapit. Manyak ka. Pakinggan mo ako. Huwag kang lumapit. Mula ngayon, ako ang personal na mag-aalaga kay Binatang Chan. Magiging personal mong sekretarya hanggang matapos ang iyong misyon. Naiintindihan namin na malubha ang sakit ng iyong ina at kailangan ng malaking halaga para sa kanyang paggaling. Sa halip na mag-aksaya ng oras, Binatang Chan, mas mabuting pagtuunan mo ng pansin kung paano mo matatapos ang pagsubok na itinakda ni matandang Ginoong Chan. Kung wala nang iba, aalis na ako. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na makukuha ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chan, pagagalingin ang iyong sakit, at bibigyan ka ng magandang buhay. Mandy C. Dati, nagkamali ako sa pagtingin sa iyo. Marami akong ibinigay para sa iyo, pero iniwan mo lang ako at pinagtaksilan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Nanay! Ay! Nanay, ilang araw na kitang hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Umuwi na tayo. Ay, Julian, huwag mo na akong intindihin. Ayaw sa akin ni Mandisay. Ayaw niya akong kasama. Hindi ko na kayo guguluhin. Magpakasaya na lang kayo sa buhay ninyo. Ha? Nanay? Ikaw ang nanay ko. Kung hindi ka sa akin titira, saan ka titira? Ako naman ay isang sakitin, wala nang matagal na buhay. Magpakasaya ka na lang kay Mandy. Isipin mo na lang, patay na ako. Nanay, anong sinasabi mo? Anong patay o buhay? Nanay, huwag kang mag-alala.
Mayaman na ang anak mo ngayon. Dadalhin kita sa pinakamagaling na ospital. Sisiguraduhin kong hahabang buhay ka, kasama ko habang buhay. Nanay, umuwi na tayo. Huwag mo na akong lokohin. Ilang pera lang ba ang kikitain mo bilang designated driver? Bukod pa riyan, kailangan mo pang ipunin. Ang bigay kaya na ipinangako mo kay Mandy, hindi ko na kayo pwedeng pabigat. Nanay, kami ni Mandy, naghiwalay na. Ano? Hindi ba kayo ikakasal na? Kasi natakot siyang hindi ko mabuo ang bigay kaya at bahay. Kaya si Mandy Sai ay napakabait na humanap ng isang anak mayaman para sa akin at iniwan ako. Ah. Ay. Lahat ito ay dahil sa akin, isang sakitin. Naging pabigat ako sa'yo. Dahil sa sakit ko, hindi ka makapag-asawa. Paano ako haharap sa mga ninuno? Nanay, Mas mabuti pang mamatay na lang ako, itong matandang babae. nanay, 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 nanay. Nanay, gising ka na. Nasaan ako? Nanay, nandito tayo sa ospital. Nanay, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi pwede, Julian. Umuwi na lang tayo agad. Malaki ang magagastos sa ospital. Nanay, magpahinga ka na lang dito? Sabi ng doktor, ang sakit mo ay hindi na pwedeng ipagpaliban. Kailangan mo ng operahan agad. Operasyon? Hindi pwede. Ang sakit ko, siguradong malaki ang magagastos. Hindi na kita pwedeng pabigat. Mag-discharge na lang tayo agad. Nanay, Makinig ka sa akin, ibalik mo agad ang bayad sa operasyon. Balikan mo si Mandy at magpakasaya kayong dalawa. nanay, huwag ka nang mag-alala sa pera. May pera na ang anak mo ngayon. At hindi na kita hahayaang mamuhay ng mahirap. Oh, ang laki ng hangin mo. Kung ganoon ka kayaman, ang utang mo ay dapat mo nang bayaran, di ba? Mandisay, anong ginagawa mo rito? Nandito ako, syempre, para maningil ng utang. Nandito ako, syempre, para maningil ng utang. Maningil ng utang? Mandy, ano ba talaga ang nangyayari? Ah, ito. Dapat mong tanungin ang anak mo. May utang siya sa akin na 1 milyon. Hindi ba niya balak bayaran? Kailan ako nang utang sa'yo? Noong nag-engage ang kapatid ko, sinabi mong bibilhan mo siya ng bahay. Kung i-round off, hindi naman siguro sobra ang 1 milyon sa iyo, di ba? Biro lang yon. Hindi yon seryoso. Malinaw na nakasulat ito. Gusto mo bang tumakas sa utang? Nanay, Mandy, Tito, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Anong hindi pagkakaunawaan? Ang guarantee letter na sinulat ng anak mo, magiging peke ba yon? naghiwalay na kami. Ang pera na yan, kung sino ang gusto mong singilin, singilin mo. Hoy iho, gusto mo bang mamatay? Uy, magpakabait ka. Huwag kang puro gulo tungkol sa pera. Kung hindi nyo babayaran, okay lang. Pero, kung isang araw, biglang may mawala sa pamilya nyo, huwag mo akong sisihin. Taas kayo. Mandisay, napakasama mo. Ngayon mo lang nalaman? Huli na. Uy, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Dahil matagal na tayong magkakilala, kung luluhod ka at yuyuko ngayon, ituring na bayad sa interes. Ano sa tingin mo? Mangarap ka. Sige. Ayaw sa madali, gusto ng pahirap. Kaya huwag mo kaming sisihin. Baliin ang braso niya. Wag, Kuya Aso. Pakiusap, palayain mo si Julian. Babayaran namin ng pera. Babayaran namin. Aba, para sa ina mo, kaya kitang palayain. Lumuhod ka ngayon at yumuko sa akin, at sumumpa ka na hinding-hindi ka na magpapakita sa akin. Ako, ay makikiusap pa kay Kuya Aso. Gusto mong lumuhod ako sa kanya? Pinapayuhan kita, mas mabuting lumuhod ka na agad at sumumpa ka, na hinding-hindi ka na magpapakita sa lalawigan ng ilog. Si Kuya Aso ay baka palayain pa ang pamilya ninyo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. 1 beses lang ang pagkakataon, pinapayuhan kita. Samantalahin mo ito ng maigi. Kung malalaman ni Binatang Yang na nakasama ko ang isang tulad mo, hindi ba't ang lahat ng kasinungalingan na ginawa ko ay mabubunyag? Kailangan ko siyang paalisin sa lalawigan ng ilog para wala nang maging problema sa hinaharap. Para sa ikabubuti ko raw? Sa tingin ko para sa sarili mo yan. Hindi ba? Ano bang pinagsasabi mo? Bitawan mo ako. Natatakot ka bang magpakita ako kay Binatang Yang?
para malaman niya na may dating nobyo ka at masira ang iyong walang bahid na imahe at mawala ang nakahanda mo ng kapalaran, hindi ba? Takot ka ba na magpakita ako kay Binatang Yang para malaman niya na may dating nobyo ka? Masira ang iyong walang bahid na imahe at mawala ang magandang pagkakataon, hindi ba? Paano mo nalaman? Julian Chan, binabalaan kita. Huwag mo akong siraan. 3 taon tayong magkasama, pero hindi mo ako pinahawak kahit sa kamay. Pero sa Yang na yan, 3 araw pa lang kayong magkakilala, pero naging tapat na kayo sa isa't isa. Oh, kaya pala nagsiselos ka sa akin at kay Binatang Yang na malapit kami. Kung hindi lang niya nalaman ang tungkol sa amin ni Binatang Yang, siguradong pinaglalaruan ko pa siya. Kahit papaano, isa siyang mabuting aso na kayang bilhan ako ng damit at bag. Sayang lang. Nagseselos? Oo, sobra akong nagseselos. Mandisay. Dati, bulag ako para magkagusto sa isang tulad mo. Umalis ako ng pera at nagbigay ng oras. Naging reserba mo sa loob ng 3 taon. Tapos niloko mo pa ako para pumirma ng IOU? Ang sama-sama ng puso mo. Tigilan mo na ang daldal. Kung hindi mo mailabas ang pera, lumuhod ka sa harap ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong mapipilayan kita. Ang perang ito, hindi ko kinikilala. Julian Chan, kayo na ang bahala kung sino ang hahabulin nyo. Ang ayaw mo sa madali, gusto mo ng pahirap, Teka, luluhod ako. Pakiusap, huwag niyo nang saktan ng anak ko. Luluhod ako. Luluhod ako. Nanay, 1 milyon lang naman yan. Babayaran ko. 1 milyon lang yan, di ba? Mayroon ako. Julian, saan tayo hiram ng 1 milyong yan? Hindi na. Mayroon na ako ngayon? Kumuha ka lang ng sirang card. Akala mo maloloko mo ako? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na agad sa lalawigan ng ilog. Ang 1 milyong utang na ito ay ipapatawad ko na sa iyo. Ano sa tingin mo? Natatakot ka ba na sa lalawigan ng ilog ako? Masisira ko ang pangarap mong mag-asawa ng mayaman at magbago ang kapalaran? huwag kang magsalita nang walang saysay. Kung walang lalabas na pera sa card na yan, kukunin ko ang buhay mo. Milyon ang naipasok. Julian Chan, saan mo nakuha ang 1 milyon? Wala ka nang pakialam dyan. Mandisay, narito ang 1 milyon para sa'yo. Tapos na tayo. Simula ngayon, maghiwalay na tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang pangarap mong mag-asawa ng mayaman. Saan na lang, hindi ka magsisi. Magsisi? Julian Chan, ang iwanan ka, isang hampas lupa? Magdiriwang pa nga ako. Ikaw naman, kahit lumuhod ka pa sa akin, hindi na kita papansinin. Tara na. Mandisi, kapag naman ako na ang trilyong mana, baka ikaw pa ang lumuhod at magmakaawa sa akin. Hello? Binatang Chan, ubos na po ang laman ng card niyo. Na-trigger po ang kondisyon na iniwan ni matandang Ginoong Chan. Kung hindi po kayo makakahanap ng mapapangasawa sa loob ng 1 araw, mawawala po ang karapatan niyo sa mana. Ano? Binatang Chan, ang balanse ng card mo ay 0 na. Na-trigger ang kondisyong iniwan ni matandang Ginoong Chan. Kung hindi ka makahanap ng mapapangasawa sa loob ng 1 araw, mawawalan ka ng karapatan sa mana. Ano? Binatang Chan, hindi na marami ang oras mo. Kung hindi mo matatapos ang hamon, iminumungkahi kong isuko mo ang mana at piliin ang $100 milyong. Sino bang nagsabing hindi ko kaya? Mahirap makahanap ng palakang may 3 paa, pero ang makahanap ng babaeng makakasama ko sa buhay, hindi ba't madali lang? Pasensya na, pero hindi tayo bagay. Mabait kang tao, pero hindi kita gusto. Palaka ka? Gustong kumain ng sisne. Hindi ka man lang tumingin sa salamin. Hindi ka karapat-dapat. Ang makahanap ng nobya, bakit ang hirap? Binatang Chan, naparito ka po sa akin. May sadya ka po ba? Oo. Pwede mo ba akong bigyan ng anak? Ano? Maaari mo ba akong bigyan ng anak? Manyak. Ay, hindi. Pakinggan mo muna ako. Manyak. Pakinggan mo muna ako. Ano pa ang sasabihin? Ikaw na bastardo. Maling akala? Maling akala? Gusto kong maging magkunwari tayong magkasintahan? Ha? Pirmahan natin ang kontrata. Magkunwari tayong kasal. Basta maloko natin ang mga tao sa grupo. Bibigyan kita ng 10 milyon. 10 milyon. Mas malaki ito kaysa sa kikitain mo sa pagbebenta ng bahay dito, di ba? Pero, gumastos ng 10 milyon para sa magkunwaring magkasintahan. Itong batang Ginoo, baka may kakaibang fetish siya, di ba?
Ay, linawin ko lang. Magkunwari lang tayong magkasintahan. Kaya hindi ka pwedeng magkaroon ng anumang masamang intensyon sa aking isip at katawan. Ako sa'yo? Ano, makikipagtulungan ka ba o hindi? Sige. Ginoong Chan, dahil sinabi nating peke lang ang relasyon, mas mabuting pumirma tayo ng kontrata para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Walang problema. Nasaan ang kontrata? Pipirmahan ko na ngayon. Ang dami naman. Sige, sisimulan ko na basahin. Kung walang problema, pirmahan mo na. Unang artikulo, ang Partido A ay hindi maaaring samantalahin ang Partido B sa anumang dahilan. Ikalawang artikulo, ang Partido A ay hindi maaaring hawakan ang Partido B sa pisikal na paraan. Ikatlong artikulo, ang Partido A ay hindi maaaring humingi sa Partido B, nagampanan ang mga obligasyon na dapat lang gawin ng isang nobya. Halimbawa, paghawak kamay o pagyakap. Sa mga espesyal na sitwasyon, mangyaring ipaalam ng maaga. Ika-8 na artikulo, ang Partido B ay humihingi ng 8 oras na trabaho. Kapag lumampas sa oras ng trabaho, ito ay ituturing na overtime. Mangyaring bayaran ng Partido A ang overtime pay. Artikulo dalang 14N, ang 10 milyong dolyar na ibabayad ng Partido A sa Partido B ay suweldo net. Julian Chan, Ano? Anong artikulo na tayo? tapos na akong magbasa. Kung sa tingin ni Binatang Chan ay walang problema, maaari na siyang pumirma. Nakuha na nga ang marriage certificate? Peke pa rin ba yan? Binabati kita, Binatang Chan. Sa pagkumpleto ng unang pagsubok, nakuha mo ang karapatang magmana. Makakatanggap ka ng 100 milyong panimulang puhunan. Hanggat makakapasa ka sa mga susunod na pagsubok, maaari mo nang manahin ang mana ng pamilya Chan. 100 milyon. Ang galing. Mayroon na tayong panimulang puhunan, nakuha na rin ang karapatan sa mana at naka-schedule na ang operasyon ni nanay. Pwede na tayong mag-celebrate sa hotel. Ay, hindi ba yan yung designated driver? Bakit siya nandito para mag-pick up ng customer? Julian Chan, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag mo na akong guluhin. Hindi ka ba nakakaintindi? Sa oras na ginugugol mo sa panggugulo sa akin, mas mabuti pang maghanap ka ng customer. Baka sa loob ng ilang dekada, makakakolekta ka na ng sapat na pera para sa down payment at para sa iyo at sa sakitin mong nanay, makahanap ng mas magandang lugar. Habulin ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Maraming kalsada sa lalawigan ng ilog at lahat ng yan ay patungo sa bahay mo. Hindi ba pwedeng kumain lang ako dito? Haha. Ikaw? Kakain dito? Baka hindi mo alam. Kailangan pa ng reservation dito, di ba? Isang designated driver, baka hindi man lang makapasok sa gate, di ba? Payo ko sa'yo, umalis ka na agad para hindi ka mapalayas mamaya at mapahiya. Payo ko sa'yo, umalis ka na para hindi ka mapalayas mamaya, nakakahiya. Paano ka naman makakapagsalita ng ganyan? Julian Chan, pare, hindi ka pa siguro nakakakita ng ganito karangyang hotel, ano? Matapos kang tanggihan, walang gana na siya. Gusto niyang pumasok at magwaldas ng pera. Kung sasabihin mong hindi man lang siya makapasok, sobrang nakakalungkot naman yon, di ba? Ganito na lang. Papasukin ko siya sa pangalan ko. Ako ang magbabayad. Hindi mo pa ba pasasalamatan si Binatang Yang sa kanyang pagiging mapagbigay? Hindi ko kailangan ng inyong pag-imbita. Marami akong pera. Ay. Pasensya na po. Puno na po kami ngayon. Hindi po kayo makakapasok. Uy, hindi ba si Binatang Yang yan? Ay, tuloy po. Ngayon po kasi, sa aming mga suite, may natitira pa kaming isang private room. Hindi ba sabi niyo puno na? Bakit siya makakapasok? Ako hindi. Di ba't puno na raw? Bakit siya nakapasok? Ako hindi. Hindi. Alam mo ba kung sino si Binatang Yang? Ha? Ito ang pinakamalaking hotel ng matibay na korporasyon. Si Binatang Yang ay isang shareholder ng matibay na korporasyon. Sino ka ba sa tingin mo? Paano mo nagawang ikumpara ang sarili mo kay Binatang Yang? Umalis ka! Bilisan mo! Huwag mong dungisan ang sahig ng hotel namin. Naku. Sayang naman. Sabi mo, isa na lang ang natitirang private room. Ay, kahit gusto kong papasukin ka, hindi mo rin magagawa. Binatang Yang, bakit mo pa pinapansin ang taong yan? Pumasok na tayo. Ay, sa dami ng taon na hinabol ka niya, kailangan ko pa ring bigyan siya ng kaunting respeto. Hoy, Julian Chan, bakit hindi mo na lang sabihing aso kita? Ma-order ako ng ilang pagkain at ipapadala rito, tapos dito ka na lang kumain, nakaupo. Mabait pa rin talaga si Binatang Yang. Julian Chan, bakit hindi mo papasalamatan si Binatang Yang? Kung hindi, sa pagiging designated driver mo habang buhay, baka hindi ka makakain dito, di ba? Hindi ba't membership card lang yan? Kaya kong kumuha niyan ngayon. Sa loob ng 3 minuto, ipadala nyo rito ang membership card ng Supremo Hotel kaagad. Oh, sa loob ng 3 minuto, dalhin mo rito ang membership card ko. Ha. Julian Chan, akala mo ba ang card na
Yan ay madali lang makuha. Ang pag-aproba pa lang ng membership application ay tumatagal ng 1 linggo. Ang mga may ari-arian na mas mababa sa 10 milyon ay hindi man lang karapat-dapat magsumite ng application. Ikaw na isang hamak na designated driver. Huwag ka nang magpakitang tao. Binatang Yang, pumasok na tayo. Huwag na nating pansinin ang pagpapanggap ng taong yan. Pasok po, pasok po. Ay, Sekretarya Lim. Opo, opo. Alam ko na. Paumanhin Binatang Yang. Kaka-receive ko lang ng abiso mula sa headquarters. Sabi ni Sekretarya Lim, ang suite sa loob ngayon ay gagamitin para sa isang importanteng bisita. Gusto niyo po bang bumalik na lang sa ibang araw? Anong importanteng bisita ang mas mahalaga pa sa akin? Sinadya mo ba yan? Talagang paumanhin, Binatang Yang. Partikular na ipinagbilin sa akin ni Sekretarya Lim na ang silid na yan ngayon ay walang sinuman ang maaaring gumamit. Sinabi ko na sa inyo, isang membership card lang, hindi ba't madali lang yan? Huwag ka nang magpanggap. Nagkataon lang na may importanteng bisita. Basta magsalita lang ako, hindi lang membership card, pati ang manager ng buong hotel ninyo ay personal na sasalubong sa akin. Julian Chan, ang pagpapakitang tao mo ay talagang nakakahiya. Anong ingay yan? Tatay. Anong gulo yan? Tatay, bakit po kayo nandito? Nakita mo ba? Ito ang tatay ni Binatang Yang, ang namamahala ng Supremo Hotel. Siya pala ang tatay mo. Matagal na kaming magkakilala. Hindi ka namin kakilala. Sino ka para tumayo sa tabi namin? Wisit ka. Anong ginagawa mo rito? Tatay, tamang-tama ang dating nyo. Dinala ko ang nobya ko para kumain, pero itong walang pakialam na tuhinarang kami sa labas. Ikaw pala ang nagkakagulo rito kanina? Tama. Ang Supremo Hotel na to ay lalong bumababa ang kalidad. Dapat mo na ring ayusin ang pamamahala at turuan ng leksyon ang ilang walang pakialam na tao. Alam mo ba ang lugar mo? Sa ganitong lugar, naglakas loob ka pang sumiksik? Di ba, tatay? Walang hiya ka. Ikaw ang dapat turuan ng leksyon. Tatay, Binatang Chan, kasalanan ko po na hindi ko siya napalaki ng maayos. Pakiusap, Binatang Chan, parusahan niyo po ako. Binatang Chan, pagkukulang ko kaya nagdulot ng gulo ang anak ko. Pakiusap, parusahan mo ako. Para sa kapakanan ni matandang Ginoong Yang, hayaan na lang. Binatang Chan, si matandang Ginoong Yang ay isang bastos na designated driver lang. Nagkamali ka ba? Tama, tatay. Nagkamali ka. Isa lang siyang walang kwenta. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagyuko at paghingi ng tawad. Walang kwenta? Ikaw ang walang kwenta. Si Binatang Chan ay ang tagapangulo ng lupon ng matibay na korporasyon, ang tanging tagapagmana na itinalaga ni matandang Ginoong Chan. Kung muli kang magsasalita ng bastos, ingatan mo ang iyong mga binti. Oo, ang tagapagmana ng matibay na korporasyon. Binatang Chan, mula ngayon, lahat ng ari-arian sa ilalim ng matibay na korporasyon ay malaya mong mapapasok at malalabasan. Lahat ng gastos ay babayaran ng matibay na korporasyon. Pakiusap. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka pa babalik sa akin? Ay, tatay. Hintayin mo ako pag-uwi, paparusahan kita. Hindi ikaw. Paano siya magiging... Julian Chan, lahat ng ari-arian sa ilalim ng matibay na korporasyon ay magiging sa iyo mula ngayon. Magaling. Paano ito nangyari? Kung talagang mayaman ka, bakit ka pa nagtatrabaho bilang designated driver? Gusto ko lang maranasan ang buhay ng mahihirap. Ngayon, nag-expire na ang aking experience card. Ako, si Julian Chan, ay magmamana ng trilyon man. Trilyon? Binatang Chan. Halika. Pasok po. Sa loob po. Ngayon, hindi na ba kayo nag-aalala? Nadudumihan ko ang hotel ninyo? Binatang Chan, ako po ay mapagmataas. Kayo po ay may malawak na pangunawa, kaya wag niyo na po akong patulan. Pasok po. Oh, Julian Chan, sandali. Oh, di ka pa pala umalis kasama ang Binatang Yang mo? Julian Chan, ang yaman-yaman mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naghiwalay na tayo. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ay, teka, hindi naman tayo nagkaroon ng relasyon. Tutal, ako lang naman ang reserba mo sa loob ng 3 taon, hindi ba? Julian Chan, ang mga sinabi ko kanina ay dala lang ng galit. Paano mo naman nasabing reserba ka lang? Kung sinabi mo lang na mayaman ka, iiwanan ko ba ang isang golden thigh na tulad mo para lang kumapit sa walang kwentang Samson Yang? Hoy, kung magsasalita ka lang, huwag kang makialam. Baka magkamali ng akala ang mabait mong Binatang Yang, di ba? Yan, nagkamali ako dati. Hindi pa ba sapat ang paghingi ko ng tawad? Isipin mo na lang na ikakasal na tayo, kaya patawarin mo na ako. Huwag kang magdaya. Anong relasyon meron tayo? 3 taon na, pero ngayon ko lang nahawakan ang kamay mo? Dati, hindi ba't sinusubukan lang kita? Natatakot din ako na kasama mo lang ako dahil sa itsura ko. Pero pagkatapos, ng lahat ng nangyari, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang pinakaangkop para sa akin.
Gusto talagang magkaroon ng magandang buhay kasama ka at makipagbalikan sa iyo. Sinabi mo lang na mayaman ka. Kailangan ko pa bang paglaruan ka at maghanap ng iba sa likod mo? Mandy, ang pagsubok ko, tapos na ba? Mandy, kung hindi ko lang nakuha ang kakayahang ito, talagang malilinlang mo ako. Kung gusto mo, handa akong maging tunay mong babae anumang oras. Kahit anong gusto mong gawin sa akin, pwede. Hindi ba't dati ay kinamuhian mo ako? At ang regalo ko sa iyo para sa kasal dahil mura lang? Tinanggihan mo ako, hindi ba? Hindi ko kinamumuhian. Gusto ko nga ang mga murang bagay. Isipin mo na lang ang tagal na nating magkasama. Hindi mo rin ako kayang iwan, di ba? Pasensya na, pero hindi ko gusto ang murang bagay. Pasensya na, ayoko nang mumurahin. Julian, anong ibig mong sabihin diyan? Nabulag ako noon para magkagusto sa isang tulad mo. Nandi, tapos na tayo. Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Wala na tayong pakialaman. Teka, Julian, tama na ang pagpapanggap. Dati, parang linta ka kung dumikit sa akin. Hindi ka matanggal. Ngayon, nagpapakumbaba ako para humingi ng tawad sa iyo, tapos nag-iinarte ka pa. Ikaw ang nagtaksil sa akin. Sa isang sorry mo lang, kailangan na kitang patawarin? Nagsorry na ako. Ano pa ang gusto mo? Dapat ba akong maging parang aso? Na, tatawagin mo lang? At itataboy kung kailan mo gusto? Julian, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Payo ko lang, huwag mong pairalin ang kaunting pagmamataas mo. Kung hindi, sa buong buhay mo, hindi mo na ako makikita. Talaga? Naku, takot na takot ako. Julian, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin, hindi na kita muling titingnan. Talaga? Mabuti naman. Huwag mo na akong bigyan ng pagkakataon. Sa bawat tingin ko sa iyo ngayon, nasusuka ako. Julian! Pagsisisihan mo rin yan balang araw. Ikaw talaga. Sino pa ba ang hindi mo pwedeng galitin? Siya pa talaga ang ginulo. Tatay, napahiya ako. Hindi ka ba nahihiya? Sinaktan mo pa ako sa harap ng maraming tao. Ikaw. Paano ko ba naging anak ang isang basura na tulad mo? Siya ang tagapagmana ng matibay na korporasyon. Kung hindi kita sasaktan, gusto mo bang kalabanin ko ang matibay na korporasyon? Ang magiging tagapangulo ng lupon? Tatay, huwag ka munang magalit. Paano ako hindi magagalit? Nakita ko mismo ang bilyon-bilyong dolyar na nawala sa aking kamay. Sa ilalim ng matandang iyon, nagtiis ako ng kahihiyan sa loob ng maraming taon. Ahaha. Sa huli, ilang maliliit na kumpanya lang ang nakuha ko. Ang bilyon-bilyong dolyar at mga mansyon sa lalawigan ng ilog, pero kinuha lang ng isang hamak na designated driver. Nagtiis ako ng kahihiyan sa ilalim ng matandang hukluban na yan sa loob ng maraming taon. Hahaha. Sa huli, ilang maliliit na kumpanya lang ang nakuha ko. Ang trilyong dolyar at mansyon sa lalawigan ng ilog, kinuha lang ng isang hamak na designated driver. Tatay, masyado pang maaga para sabihin mo yan. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ba't sinabi sa testamento ni matandang Ginoong Chan na kung makukumpleto lang ang gawain, saka lang makukuha ang pera? Kung hindi matatapos, hindi ba't mapupunta sa iyo ang lahat ng pera? Ang ibig mong sabihin? Basta mauna tayong malaman ang pagsubok at manghimasok para hindi niya makuha ang trilyong mana. Hindi ba't napakadali lang? Ay, Itay, ang pagsubok ni matandang Ginoong Chan, ano ba talaga? Tay, ang pagsubok ni matandang Ginoong Chan, ano ba talaga? Ang unang pagsubok, natapos na ni Julian Chan. Tungkol naman sa pangalawa, para mamana ang matibay na korporasyon, dapat may talino sa negosyo. Gusto ni matandang Ginoong Chan na sa loob ng isang buwan, kumita siya ng 10 milyon. Ano? Tatay, hindi na natin kailangang manghimasok pa. Si Julian Chan, sigurado akong hindi niya matatapos ang pagsubok na ito. Paano ka nakakasiguro? Siya ay isang walang kwentang designated driver lang. Huwag na nating pag-usapan ng isang buwan. Kahit bigyan mo pa siya ng isang taon, baka hindi pa rin niya kikitain ang 10 milyon. Hahaha. Totoo nga yan, pero paano kung magkaroon siya ng kakaibang kapalaran? Hahaha. Kahit nasabihin pa yan, paano kung may matagpuan siyang suwerte? Siguraduhin mong hindi siya magtatagumpay. Tatay, huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon para makipag-ugnayan sa lahat ng lokal na don ng lalawigan ng ilog. Kung sino man ang maglakas loob na makipagnegosyo kay Julian Chan, kalaban nila ang pamilya Yang. Hahaha, mabuti. Magaling ka. Ang bagay na to, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Tatay, hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Hahaha. Salamat sa trabahong ito. Dati akong designated driver ng mayayaman. Ang kumita ng 10 milyon ay madali lang, hindi ba? Uy! Ivana Manalo. Uy, Julian Chan. Tulungan mo ko agad. Nanay, bumalik na po ako. Ay, bumalik na si Ivana. Nanay, ano to?
Ivana, bumalik ka sa tamang oras. Dinala ko si Ginoong Quesada rito para pag-usapan ang kasal ninyo. Kasal? Nanay, kasing edad na siya ni tatay. Ipapakasal mo ako sa kanya? Anong masama sa pagiging matanda? Ang matatanda ay mapagmahal. Bukod pa rito, alam ng nanay mo na marami akong pera. Nangako sa akin si Ginoong Quesada, basta't magpakasal ka sa kanya, bibilhan niya ang pamilya natin ng malaking bila at isang mamahaling kotse. Nanay, pinapakasal mo ba ako o ibinebenta? Isang kwarto at kotse lang ang halaga ko. Hoy, paano mo ako kausapin? Hindi ba para sa ikabubuti mo ang ginagawa ni nanay? Gusto lang kitang maging masaya. Hindi mo ba ako itinatapon sa impyerno? Paulit-ulit siyang nagdadala ng mga tao sa lugar ko para tumingin ng mga kwarto at bawat beses ay iba't ibang babae. Ang lalaking ito ay isang babaero. Ano naman ngayon? Patunay lang yan na mapagbigay si Ginoong Quesada. Kung magpakasal ka sa kanya, tiyak na magiging mabuti siya sa iyo. Bibilhin ang lahat ng gusto mo. Hindi pa ba sapat yan? Pero, walang pero-pero. Hindi ito para pag-usapan mo, desidido na ito. Sa loob ng ilang araw, ikakasal ka na sa mansyon ng mga Quesada. May nobyo na ako. May nobyo na ako. Teka, hindi ba't sabi mo wala siyang nobyo? Ay, Ginoong Quesada, huwag po muna kayong magalit. Si Ivana, sigurado akong nagbibiro lang. Ang anak ko, at hindi ko ba siya kilala? Wala pa siyang nobyo kailanman. Siya ay isang walang bahid, puting dalaga. Nanay, ibebenta niyo ba ako ng may presyo? May nobyo na ako. Siya si ang panganay na binatang tiyan. At sa yaman, hindi siya pahuhuli kay Ginoong Quesada. Kung mayroon ka, dalhin mo siya rito para makita ko. Sasabihin ko na sa iyo, kung ang kondisyon niya ay hindi kasing ganda ng kay Ginoong Quesada, hindi ako papayag. Ay, hindi ito ang napagkasunduan natin kanina. Magpapakasal ka ng anak, tapos gusto mo pang mag-canvas, ano? Ay, Ginoong Quesada, bakit ka nagmamadali? Tayo ay ang tunay na susubok. Hayaan mo siyang dalhin ang lalaki. At hayaan mo ring makita ni Ivana na ikaw ang may pinakamagandang kondisyon para kusa siyang magpakasal sa iyo. Julian Chan, tulungan mo ako. Ivana, anong nangyari sa iyo? Julian Chan. Hehe, ito ba ang nobyo na sinasabi mo? Ang panganay na binatang tiyan? Ito ay isang mahirap na designated driver lang. Ivana, anong nangyari sa iyo? Julian. Hehe, ito ba ang sinasabi mong nobyo? Ang panganay na binatang tiyan pa? Isang designated driver lang pala ito. Ano? Designated driver? Ito ba ang magaling na manugang na nahanap mo? Tinanggihan mo si Ginoong Quesada, isang gintong manugang na tulad niya, para lang magpakasal sa isang designated driver? Nababaliw ka na ba? Tunay nga akong mula sa pamilya Chan. Isang designated driver mula sa pamilya Chan? Ikaw lang? Naglakas loob kang daya ang pamilya Chan? Binibining manalo? Huwag kang magpapalinlang sa taong ito na mukhang tao pero asal-aso. Akala ko kung sinong binatang Ginoo siya. Isang designated driver, gusto ring pakasalan ng anak na babae ko? Pangarap lang. Lumayas ka. Ang pamilya Manalo ay hindi basta-basta lang pinapasukan ng kahit sino. Nanay, siya talaga ay... Talagang hangarin ng imposible. Hindi man lang tinitingnan ang sarili niya, ang anak na babae ko. Sa hinaharap ay magpapakasal sa isang lokal na don mula sa lalawigan ng ilog. Ikaw? Anong pangarap lang ang ginagawa mo? Anak kong babae, magpapakasal sa isang lokal na don ng lalawigan ng ilog. Ikaw, anong pangarap lang yan? Tita ako. Wag mo akong tawaging tita. Ayoko makipag-ugnayan sa kung sinong designated driver. Kapag nalaman ng iba, iisipin nilang mababa ang pamilya Manalo na kahit sinong basura ay pwedeng mag-propose. Hoy! Nakalimutan ko na pala siya. Bata, may utang ka pa sa akin na 28,000 hindi mo pa nababayaran, di ba? Bakit ngayon nagpalit ka na naman ng anyo at nandito ka para manloko? Ano? May utang ka pa? Isang designated driver na may utang, nangangarap pang pakasalan ang anak kong babae? Wala akong utang. Siya ang nagdaya. Anong ako? Kung may mali ka, umamin ka. Kung may kasalanan ka, panindigan mo. Ngayon, dahil kay Ivana, hindi na kita aawayin. Ang perang ito, regalo ko na sa'yo. Mula ngayon, maging isang disenteng, designated driver ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, mga bagay na hindi mo makukuha. Narinig mo ba ng malinaw? Umalis ka na agad. Nanay. Sige na. Mula ngayon, maging mapanuri ka. Huwag kang magdala ng kung sinong hindi tama sa bahay. Sige na. Ayusin mo na ang isip mo. Ang kasal mo kay Ginoong Quesada ay napagdesisyonan na. Ayoko magpakasal. Ayaw mong magpakasal. Hindi kita kinakausap. Nakuha ko na ang 500,000 bigay kaya mula kay Ginoong Quesada. Kaya hindi ikaw ang magdedesisyon. Ay naku, ano ba naman yung pera na yan? Kapag naging akin na si Ivana at bigyan niya ako ng isang matabang lalaking anak, mas marami pa ang ibibigay ko. Nanay, sa tingin mo ba, isa lang akong paninda na pwedeng ibenta?
Tumahimik ka. Pinalaki kita ng ganito kalaki. Para lang sagutin mo ako? Ang pagpapakasal kay Ginoong Quesada ay mas mabuti kaysa sumama sa mahirap na designated driver na ito at mamuhay ng mahirap, di ba? Tama. Ay naku, binibining manalo, pinapayuhan kitang maging mapanuri. Sa halip na sumama sa manloloko na may magandang mukha lang, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Kapag kasama mo ako, mamumuhay ka ng marangya. Basta't sumunod ka lang, bag, kotse, piliin mo lang. Hehe, ano sa tingin mo? Basta sumunod ka lang, pili ka lang ng kotse. Hehe, ano sa tingin mo? Tama nga si Ginoong Quesada. Ang pagsunod sa isang mayaman tulad niya ay mas mabuti kaysa sa akin? Ha? Buti at marunong kang makisama. Ay, basta sumunod ka lang kay Ginoong Quesada, sa kanyang posisyon at kapangyarihan, agad niyang magagawang ang pamilya Manalo ay magkaroon ng bila at mamahaling kotse at ang inyong pamilya ay maging isang lokal na don. Paano nalaman ng batang ito na sasabihin ko ang mga ito mamaya? Kasi naman, si Ginoong Quesada sa bawat babae ay ganyan din ang sinasabi. Ano? Ano-ano ang pinagsasabi mo? Pwedeng sumunod kay Ginoong Quesada pero ang kasal ay imposible, hindi mangyayari sa buhay na ito. Hoy iho, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung nagsisinungaling ako si Ginoong Quesada, ang pinakamakaalam niyan. Hindi ko alam kung ilang babae na ang niloko niya gamit ang taktikang yan. Bumibili lang ng ilang bag at alahas, pero kapag kasal na ang usapan, laging ipinagpapaliban. Pagkatapos paglaruan ng ilang taon at magsawa, hindi ba't agad din namang papalitan? Nananahimik ka. Binibintang niya ako. Siya ang nananahimik sa akin. Ang totoo, tapat ako kay Ivana. Paano nalaman ng batang yan ang nasa isip ko? Ikaw, bata ka. Hindi kaya dahil hindi mo mapapangasawa si Ivana? Kaya ka nagkakalat ng kung ano-anong paninira dito? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako maloloko ng mga panlilinlang mo. Bakit naman hindi? Sa tingin ko tita, ang desisyon ninyo ay napakatalino. Dapat lang na mapangasawa ni Ivana ang isang tulad ni Ginoong Quesada. Julian Chan, anong sinasabi mo? Mabuti at may kaunting pag-iisip ka, bata. Mula ngayon, lumayo ka sa Ivana namin. Hindi ka karapat-dapat. Oo, hindi ako karapat-dapat. Tutal, kapag nakasal na si Ivana, ang mga ari-arian ng pamilya Quesada ay mapupunta rin sa pamilya Manalo, hindi ba? Ha? Ikaw pala. Ha? Pinapakasal mo ang anak mo sa akin para lang sa aking ari-arian? Ikaw, ipinakasal mo ang anak mo sa akin para lang sa aking yaman. Hindi ko pa nga sinasabi na mapanlinlang ka. Ikaw pa ang nanginsulto sa akin. Ang anak ko ay napakaganda. Kasama kang mamahala sa Quesada Corporation. Ano ang masama doon? Tama. Ang matandang tulad niya, ang buong bisyong ito ay tiyak na hindi magtatagal. Hintayin lang nating ikasal si Ivana pagdating ng panahon. Ang mana ng pamilya Quesada, hindi ba't mapupunta sa pamilya Manalo natin? Ikaw, paano mo? Anong pinagsasabi mo? Ikaw. Ang pagpapakasal sa anak mo ay para lang sa aking yaman. Materialista, iyan ang tawag sa inyong dalawang babae. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi dahil sa pamilya Quesada ninyo na may kaunting pera, anong babae ang sasama sa iyo? Ikaw. Anong ikaw? Kung hindi kami materialista, sa ganyang itsura mo, wag na ang anak ko. Kahit ako ay hindi ka papansinin. Matanda ka, paano mo ako nilait? Aba, ikaw na matanda, naglakas loob kang saktan ako. Salamat sa tulong mo ngayon. Wala yon. Pareho na tayong nakapirma sa kontrata. Tulungan mo akong itago sa pamilya Chan. Tutulungan kitang pakalmahin ang nanay mo. Hindi ba't perpekto yan? Pagkatapos ng nangyari, hindi na siguro ako pipilitin ni nanay na magpakasal sa mayaman. Hay, sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Ay, teka nga pala, ang pangalawang pagsubok na iniwan sa'yo ni matandang Ginoong Chan. Kumusta na? Ay, huwag mo nang banggitin, Ginoong Luna. Ako si Julian Chan. Nandito ako ngayon para sana makipag-usap sa'yo tungkol sa isang... Hoy, Ginoong Reyes. May proyekto ako rito, tingnan mo. Hoy, Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Hoy, Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. G. Hoy, Ginoong Lim. Ako yung dating designated driver, si Julian Chan. Ako to. Hello? Hello? Tumatawa ka pa rin. Ang mga taong to, pag naririnig ang pangalan ko, para silang nakakita ng delikado. Wala man lang silang binibigay na pagkakataong kausapin ako. Kung magpapatuloy to, wag na nating pag-usapan ang kumita ng 10 milyon sa isang buwan kahit isang taon pa. Hindi ko yan kikitain. Ay, may kaklase akong anak mayaman. Nabalitaan kong nasa real estate siya. Baka matulungan ka niya. Uy, hindi ba't si Binibining Manalo, ang reyna ng campus natin to? Sino siya? Ito ang nobyo kong si Julian Chan. Ito naman ang kaklase kong ipinakilala ko sa'yo, si Danilo Tan. Ikinagagalak kong makilala ka, Ginoong Chan. Saan ka nagtatrabaho? Wala naman akong mataas na posisyon. Isa lang akong designated driver. Haha,
Pasensya na, hindi naman kita minamaliit. Pero sa dami ng nakakasalamuha mo araw-araw, sino ang nakakaalam? Kung may dala kang mikrobyo? Anong masama sa pagiging designated driver? Kumikita siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi yan nakakahiya. Noon, hinabol ka ni Binatang Tan ng matagal, pero hindi ka pumayag. Akala ko napakapili mo. Pero ngayon, wala ka namang ipinagkaiba. Ay, mataas talaga ang pamantayan ni Ivana. Okay lang, wag na nating pag-usapan yan sa class reunion ngayon. Pero, ang reyna ng campus natin na si Binibining Manalo ay hindi naman sumasama sa class reunion. Bakit siya interesado ngayong dumalo? Ang nobyo ko ay may kaunting problema. Gusto niyang humingi ng tulong kay Binatang Tan para magpakilala ng negosyo. Ay, walang problema. Nagsalita na si Ivana. Paano ko patatanggihan? Maraming salamat, Binatang Tan. Nobyo ka ni Ivana, di ba? Hindi mo naman siguro hahayaang si Ivana lang na magpasalamat ng mag-isa. Ay, salamat, Binatang Tan. Hahaha, tayo-tayo lang. Dahil sa sinseridad mo, papayagan kitang magtrabaho sa lugar ng konstruksyon. Bilang janitor. Ang sweldo mo kada buwan, 3,000. Ayos ba? Janitor? Anong masama sa janitor? Siya na isang hamak na designated driver ay minamaliit pa ang janitor? Mas stable ang janitor kaysa sa trabaho niya ngayon. Hindi nababasa ng ulan at hindi iniihipan ng hangin. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Binatang Tan, baka hindi pa siya makahanap ng trabahong janitor, di ba? Julian Chan, hindi ka dapat mataas ang lipad, mababa ang gawa. Hindi ka naman pwedeng pagdating mo pa lang ay ipapakilala ko na agad sa iyo ang isang 10 milyong negosyo, di ba? Sa mundong ito, saan ka makakahanap ng sumwerte? Magsimula ka sa pinakababa, kuya naniniwala sa iyo, tiyak na magtatagumpay ka. Ivana, dati binitawan mo si Binatang Tan at pinili ang isang palamuning walang kwenta. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi pa huli ang lahat para magsisi ka ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataong ito ngayon. Pwede ka pa namang magsisi ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataong yan. Anong ibig mong sabihin? Nag-uusap si Binatang Tan at Ivana Manalo. Sino ka ba? Anong karapatan mong sumingit? Dahil ako ang lalaki niya. Hahaha, hindi na magtatagal yan. Ang babaeng gusto ni Binatang Tan, walang hindi ko nakukuha. Danilo Tan, nandito pa ang nobya mo. Tapos nilalandi mo pa ako? Ano naman ngayon? Sa lalaking mayaman tulad ni Binatang Tan, hindi ba normal lang na may ilang babae? Ivana Manalo, payo ko sa'yo, sagutin mo na si Binatang Tan. Mas mabuti yan kaysa sa mahirap na designated driver na yan, na magdusa sa hirap. Anong problema sa designated driver? Hindi ako nagnanakaw o nang hold up? Kumikita ako gamit ang sarili kong mga kamay. Walang nakakahiya doon. Hahaha. Maganda nga ang sinasabi mo, pero kumikita ka ba talaga? Namamalimos ka lang. 3,000 sa isang buwan. Mas malaki pa ang kinikita ng namamalimos kaysa sa'yo. Oh, maliit na designated driver. Ang isang bote ng alak na binuksan ni Binatang Tan, siguro sweldo mo na yan sa isang taon, di ba? Wala ka namang karapatang gumastos sa ganitong lugar. Ako, ate, papalasahin kita. Ikaw? Anong ikaw? Ivana, payo ko sa'yo. Iwanan mo na ang walang kuwentang yan. Ang pagpili kay Binatang Tan, ang tamang daan. Sige. Hahaha. Kita mo? Walang pera, wala kang silbi. Kahit ibigay sa'yo ang ganyang kagandang babae, hindi mo pa rin kayang panatilihin. Tama. Sino ka ba? Para makipag-agawan kay Binatang Tan? Tisk. Sana noon pa, ganyan ka na. Kung susunod ka sa hampas lupa na yan, maraming hirap ang mararanasan mo. Sa bandang huli, aalagaan ka ni Binatang Tan. Hindi pa ako tapos magsalita. Masyado yatang maaga ang pagdiriwang mo, Binatang Tan. Anong ibig mong sabihin? Ang sinabi kong, mabuti kanina, ay parang isang grupo ng walang hiyang balaktawi. Si Julian Chan ang nobyo na pinili ko. Kahit designated driver siya o namumulot ng basura. Mahal ko siya. Ivana Manalo, paano ka makipag-usap kay Binatang Tan? Dahil pera at kapangyarihan lang ang nakikita ng lahat. At hindi ang pagkamagkaklase. Sa tingin ko, wala na tayong dahilan para manatili pa rito. Julian Chan, tara na. Ivana Manalo, wala siyang silbi. Designated driver lang siya. Sa pera, sa kapangyarihan, paano siya makakalamang sa akin? Mag-isip-isip ka nga. Mas pinili pa ni Ivana ako ang walang silbi na ito kaysa sa'yo. Kapag kumalat ito, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Isip-isip ka nga, mas pinili ni Ivana ang isang tulad kong walang silbi kaysa sa'yo. Kapag kumalat yan, hindi ka ba matatawang-tawa? Ikaw! Ivana, tara na. Teka, aalis na kayo agad? Bakit? Binatang Tan, may ipag-uutos ka pa ba? Nakabukas na ang alak. Hindi niyo pa babayaran ng bill? Aalis na kayo? Hindi naman namin ininom ang alak. Bakit kami ang magbabayad? Sinabi ko na, para lang yan sa'yo, para matikman mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magbubukas ng ganyang kamahal na alak. Ano? Hindi mo naman siguro balak takasan ng bayarin, di ba? Binatang Tan, medyo pinapahirapan mo na siya. Siya kasi, ang pera para sa alak na yan, hindi niya siguro kayang bayaran. Kung hindi mo kayang bayaran, ayos lang. Basta lumuhod ka at magmakaawa sa akin, baka kung masaya ako na ang magbabayad ng alak para sa'yo. Julian, pinapayuhan kitang lumuhod na lang. Sabi nga, lalaking may dignidad, sa isang pagluhod mo, makakatipid ka ng 10,000 libo. 10,000? Pinupuntiryan niyo si Julian? Ayos lang. Ang maliit na halagang ito, kaya kong bayaran.
Huwag ka nang magpakitang tao. Pagdating ng panahon, baka ma-overlimit na ang card mo at hindi mo pa rin mabayaran ng isang bote ng alak. Huwag kang magpakitang tao. Baka mamaya ubus na ang card mo, hindi ka pa makabili ng alak. Huwag mo nang alalahanin yan. Ang kaunting pera na yan, wala lang sa akin yan. Uy! Wala lang sa'yo. Wala ka namang galing pero ang galing mong magyabang. Julian Chan, ikaw na isang designated driver. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng alak na yan? Julian Chan, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang maging walang utang na loob. Danilo Tan, hindi mo pa sinasadya na apihin si Julian Chan. Ay, naaawa ka na agad. Hindi ko pa nga siya sinisimulang apihin. Kayo, ano ba talaga ang gusto ninyo? Ayaw mong apihin ko siya? Madali lang yan. Basta tawagin mo akong mabuting kuya at pakakawalan ko siya. Ano sa tingin mo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Ang babae ko, naglakas loob kang hawakan. Julian Chan, anong ginagawa mo? Naglakas loob kang galawin ako, hindi kita palalampasin. Ay! Kasalanan ng babaeng yon. Hindi ko nabantayan. Umorder ng napakamahal na alak. Nag-iisip pa ako kung saan kukunin ang pambayad sa alak. Hoy! Sakto, nakita ko ang isang uto-uto na tulad mo, ikaw na ang bahala. Ay! Kasalanan ng babaeng yon. Hindi ko nabantayan umorder ng ganoong kamahal na alak. Nag-iisip ako kung saan kukunin ang pambayad sa alak. Hoy! Sakto, nakita ko ang isang uto-uto na tulad mo. Ikaw na lang. Ano? Gusto mo bang mangdaya? Dinumihan mo ang damit ko. Ang batang to pala. Anong tinitingnan mo? Ito ay high-end. Kung madumihan yan, hindi mo kayang bayaran. Talaga? Ito ay pinasadya pala. Ay! Hindi pa ako nakakita ng pinasadya. Patingin nga. Aba! Bakit biglang nagpapabango ang batang to? Baka naman alam niya na ang damit ko at pati ang relo ko ay puro peke. Hoy! 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 Anong ginagawa mo? Ang relo kong yan ay milyon-milyon ang halaga. Kung masira yan, hindi yan mababayaran ng ilang libong piso lang. Julian Chan, huwag ka nang magpakahiya. Sa tingin ko, hindi pa siya nakakita ng ganoong kagandang bagay. Talagang isang prom di siya. Nakakahiya ka hanggang sa bahay ng lola mo. Hindi pa nga ako nakakita ng ganoong kagandang bagay. Hindi nga nagkamali. Binatang tan. Mayaman. Iba talaga ang gamit kaysa sa iba. Ay! Hindi pa talaga ako nakakita ng ganito kagandang bagay. Hindi nga binatang tan. Ang mga mayayaman. Iba ang gamit sa iba. Ngayon ka palang mag-iisip na manipsip? Sinasabi ko sa iyo, hindi na. Paano naman ito matatawag na paninipsip? Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Ang mga branded na damit na suot ni Binatang Tan ay talagang iba sa iba. Huwag mong isipin na dahil lang sa nagpakita ka ng kaunting kabaitan, makakaligtas ka na sa utang na ito. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, maliban kung luluhod ka at magmamakawa sa akin, kung hindi ko ito palalampasin. Julian Chan, pinapayuhan kita. Bilisan mo at lumuhod ka kay Binatang Tan at humingi ng tawad. Kung hindi, kailangan mo magmaneho para sa iba ng mahigit kalahating taon. Madaling lumuhod. Pero, Julian Chan, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila para dito. Ayos lang kung hindi siya luluhod. Basta tawagin mo akong mabuting kuya, hindi naman imposible na bayaran ko ang utang na ito para sa kanya. madaling lumuhod, pero kahit na lumuhod ako, baka hindi kayang ilabas ni Binatang Tan ang perang ito, di ba? Ikaw, anong ibig mong sabihin dyan? Julian Chan, akala mo ba lahat ay katulad mo? Nagsisikap ng husto para sa ilang libong piso lang? Ang ama ni Binatang Tan ay presidente ng isang nakalistang kumpanya. Ipinanganak siya sa Roma. At ikaw, isa kang alipit. Julian Chan, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Na magpapakahirap para lang sa ilang libong piso? Ang tatay ni Binatang Tan ay presidente ng isang kumpanya. Ipinanganak siyang mayaman. At ikaw, isa ka lang alipin. Talaga? Ang nagbubuhat ng semento sa lugar ng konstruksyon. Pwede na ring magsabi na siya ay nasa real estate? Ano? Ikaw, nagsisinungaling ka. Bata, wala kang pera kaya dinudungisan mo ang pangalan ko. Ano ang alam mo? Nakakita ka na ba ng nagbubuhat ng semento sa lugar ng konstruksyon na nakasuot ng ganito kamahal na damit at may ganito kamahal na relo? Tama nga naman. Pero bakit si Binatang Tan ay nakasuot pa rin ng peke? Ako, naloko lang ako. Ako, milyonaryo ako. Kailangan ko bang bumili ng peke, ha? Oo nga, nagparty pa kami sa bahay ni Binatang Tan. Ang bila naman ay hindi siguro peke, di ba? Oh, talaga? Kung ganoon, Binatang Tan, bakit hindi mo ako dalhin doon ngayong gabi para makita? Ngayong gabi, hindi pwede. Oo nga, hindi nga maginhawa. Kasi naman, ang mamahaling kotse at bila, hindi ba kailangan pang irenta ng maaga? Binatang Tan? Hindi naman siguro totoo ang sinasabi niya, di ba? Ikaw ba talaga ay nagbubuhat ng semento sa lugar ng konstruksyon? Siyempre, hindi totoo yan. Kailangan ninyo akong paniwalaan. Kayo naman. Ikaw. Sinadya mong sirain ang plano ko. Binatang Tan, Danilo Tan, niloloko mo lang ako. Lahat ng branded bags na gusto mo, binili ko. Lahat ng high-end hotels na pinuntahan mo, dinala kita. Lahat yan, gusto mo rin. Paano naging panloloko yan? Nakuha mo pang magdahilan? Ang tagal na nating magkasama. Isa ka lang tagabuhat ng semento. Anong masama sa pagiging tagabuhat ng semento? Saka, kung hindi ka nangangarap na mag-asawa ng mayaman, maluloko ba kita? Kung hindi lang sinabi ng pamilya mo sa akin na may kapangyarihan ka, magugustuhan ba kita? Ikaw pa? Hahaha. Bakit ka tumatawa? Sinadya mong sirain ang plano ko. Gusto mo bang mamatay? Teka lang, Binatang Tan, malapit nang mag-alas 12. Kung hindi mo pa ibabalik ang sasakyan, baka libo-libo na naman ang babayaran mo.
Tama ka. Tumanda ka, hindi kita palalampasin. Hoy, Danilo Tan, ikaw naman loloko at gago. May mukha pa kayong tumawa. Kung alam mo na pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto mo lang akong mapahiya, di ba? Kung hindi ka lang sakim sa pera, hindi ka sana naloko ni Danilo Tan sa ganyang pagpapanggap, di ba? Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Nagpapaka-inosente ka pa dyan. Kung hindi mo lang alam na manloloko siya, baka matagal mo na siyang kinapitan, di ba? Sa tingin mo ba lahat ay katulad mo? Kapag pumipili ako ng lalaki, hindi ko tinitingnan kung mayaman o makapangyarihan siya. Dahil ang pera ay hindi lahat. Hello po. Sabi po ni Binatang Tan kanina, kayo raw ang magbabayad. Sino po ang magbabayad? Sila ang magbabayad. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ang galing mo. Tinawanan mo ako, sinabihan mo akong malabo ang mata. Tingnan natin ngayon kung anong klaseng lalaki ang nahanap mo. Itong bayarin ngayon, kung walang pera, dito ka maghugas ng pinggan. Walang pera? Walang pera pero umorder ng ganung kamahal na alak? Kung magtatangkang tumakas sa bayarin ng Buckingham, humanda kang baliin ang mga binti mo. Sino ang nagsabing tatakas ako sa bayarin? Nagpapakamayaman na naman dito, tsk. Ang kabuuan ay 66,600. Cash o card? Ayos! Check it. 100 milyon? 100 milyon? Sapat na ba? Sapat na, sapat na, sapat na, sapat na, sapat na. Huwag na nating pag-usapan ang pagbili ng alak. Sapat na, yan, para bilhin ang buong Buckingham. Sapat na. Tapos na. Ay naku, bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Ayan na nga. Bumili ako ng Buckingham, ang lahat ng panimulang puhunan, wala na. Huli na para magsisi. Ngayon, ang aking mana. Lubusan ng nasayang. Binatang Chan, isang buwan na ang lumipas. Ngayon, iaanunsyo ko ang resulta ng pagsubok. Sige na. Alam ko na. Mag-iimpake na ako at aalis na. Nagising ang kakayahan kong marinig ang puso. Ano ngayon? Binigyan ako ng pagkakataon, pero hindi ko ito nahawakan. Nagmalaki pa ako na bibigyan ko si nanay ng magandang buhay. Ngayon, tapos na. Lahat, tapos na. Huwag ka munang mag-alala. Hindi pa tapos magsalita si Secretary Lim. Paano mo nalaman na nabigo ka na? Huwag mo na akong aliwin. Ang panimulang puhunan ay nagastos ko na. Wala akong kinita ni isang kusing. Kaya tiyak na nabigo ako. Hintayin mo muna. Matapos magsalita si Secretary Lim. Ang bar ng Buckingham na binili mo ay biglang sumikat kamakailan. Ang kita ay biglang tumaas. Ang benta ngayong buwan ay tumaas na ng 300%. Ang unang buwan na kita ay 39,800,000 piso. Binabati kita, Binatang Chan. Naabot mo na ng higit pa ang ikalawang pagsubok. Nabati kita, Binatang Chan. Nalampasan mo na ang ikalawang pagsubok. Talaga? Siyempre totoo yan. Ilang beses ko nang kinumpirma. Nalaman ko lang pagkatapos kong bilhin na taon-taon nang nalulugi ang Buckingham, paano naman ito kumita ng malaki? Nabalitaan ng lahat na may mga nagtatrabaho sa araw at sa Buckingham sa gabi. Lahat ibibigay para lang makapaggastos dito. Kaya labis silang na-curious dito. Kailangan pa rin ng publisidad. Dahil sa pagpopromote ng ilang influencer, ang Buckingham ay naging isang check-in spot. Sobrang sikat. Ngayon, kung gusto mong maggastos dito, kailangan mong magpa-reserve ng 1 linggo ng maaga. Ito ang lahat ng ginawa mo. Binuhay mo muli ang Buckingham. Maganda ang iyong pananaw, kaya mo nabili ang Buckingham na may potensyal. Siyempre, maganda ang pananaw ko. Kung hindi, paano kita pipiliin? Ang galing! Yayaman na tayo! Binatang Chan, nandito pa ako. Baba mo ako. Binatang Chan. Ngayon, ipapahayag ko na ang iniwan ni matandang Ginoong Chan na ikatlong pagsubok. Ano? Ay naku, Binatang Yang, huwag ka munang mag-alala. Ikaw, hindi ka naman nagmamadali. Ang manliligaw mo, malapit nang magmana ng mana ng pamilya Chan at maging isang trilyonaryo. Bakit? Gusto mo na bang balikan ang lumang pag-ibig? Ay naku, paano naman mangyayari yan? Binatang Yang, hindi ba't kinausap mo na ang mga lokal na doon sa lalawigan ng ilog? Bakit mo pa rin siya pinayagang makumpleto ang pagsubok? Ang lalaking yon, hindi ko alam kung saan, bumili ng isang bar na malapit ng magsara. Pero nagawa pa rin niyang gawing sikat na bar. Hindi ko inakala na makukumpleto niya talaga ang pagsubok. Binatang Yang, bakit ka nag-aalala? Hindi ba't mayroon pa isang huling pagsubok? Ano ang alam mo? Sa tingin ko, si matandang Ginoong Chan ay malinaw na gustong ipamana sa kanya ang pamilya Chan. Naghanap lang siya ng ilang madaling gawain na makumpleto. Kaya siguro ang ikatlong gawain ay hindi rin mahirap kumpletuhin. Si Julian Chan na yan, talaga bang nakatsamba siya at biglang sikat? Hahaha. Tatay, bakit ka pa rin nakakangiti? Paano kung ang batang yon ay totoong nagmana ng mana? Kung ganoon, sa matibay na korporasyon, mayroon pa ba tayong lugar? Hahaha. Anak na lalaki. Ang batang yon ay hindi makukumpleto ang huling gawain. Haha. Anak, ang batang iyon ay hindi matatapos ang huling misyon. Ang makarating sa puntong ito, hindi ka ordinaryo, bata. Gayunpaman, kung nais mong magmana ng matibay na korporasyon, kailangan mong magkaroon
ng kakayahang mapaniwala ang lahat kung sa loob ng 3 buwan, ang kita na maibibigay mo sa korporasyon ay hihigit pa sa pamilya Yang, ay matatapos mo ang misyon. Hahaha. Sa tingin ko, hindi rin naniniwala si matandang Ginoong Chan na ang isang designated driver ay magiging tagapagmana ng matibay na korporasyon, di ba? Talagang nagbigay siya ng napakahirap na pagsubok. Isang walang kwentang tao na hindi pa kumpleto ang buhok. Paano siya naglakas loob na makipagkumpetensya sa akin sa paggawa ng pera? Isa lang siyang biro. Sa huli, matibay na korporasyon ay hindi pa rin mapupunta sa kamay nating mag-ama? Pag nakuha natin ang matibay na korporasyon, ang pamilya Yang natin ay agad na magiging pinakamayaman sa lalawigan ng ilog. Kung gayon, binabati ko na agad sina matandang Ginoong Yang at binatang Yang sa mabilis na pagkuha ng ari-arian ng pamilya Chan at pagiging pinakamayaman sa lalawigan ng ilog. Ang tamis talaga ng dila mo. Kapag naging pinakamayaman ako, ang mga benepisyo ay hindi mawawala sa iyo. Si Julian Chan, ang mahirap na designated driver na yon, paano siya makakatulad kay binatang Yang? Kahit pa lumipad ang itim na manok sa sanga, hindi pa rin siya magiging phoenix. Siya, sa buong buhay niya, ay nakatadhana lang maging designated driver. Kahit na hindi niya matatapos ang ikatlong misyon. Pero hindi natin pwedeng hayaan ang batang ito. Dapat, bantayan natin siya hanggang sa hindi na siya makabangon. Tay, kailangan ko bang maghanap ng ilang tao para bugbugin siya ng husto, baliin ang kanyang braso o binti para hindi siya makabangon sa kama sa loob ng 2 buwan? Naku, kalokohan. Siya ang tanging tagapagmana ng matibay na korporasyon. Paano mo siya aabusuhin ng ganyan? Bukod pa rito, masama ang pag-aaway at pagpatay. Wala ka bang kahit kaunting sibilisadong paraan sa isip mo? Tatay, ano ang gagawin natin? Itay, ikaw talaga ang may paraan. Kung maglakas loob siyang kalabanin ng pamilya Yang, kailangan niyang tingnan kung may kapalaran siya. Ako, ano na ang gagawin ko ngayon? Sa swerte lang ako nakatapos sa pangalawang pagsubok. Ang ikatlong pagsubok na ito ay malinaw na ayaw akong magmana ng trilyong mana. Si Manuel Yang ay isang matandang soro na veterano sa negosyo. Ang pagpapalampas sa kanya sa loob ng 3 buwan ay malinaw na imposible. Sa tingin ko, ang matandang soro na ito ay sadyang niloko lang ako. Ang panganay na binata ng pamilya Yang, si Samson Yang ay dumating. Anong ginagawa niya rito? Ay, binatang Chan, matagal na tayong hindi nagkita. Samson Yang, anong ginagawa mo rito? Nandito ako, siyempre, para humingi ng tawad. Ikaw? Hihingi ng tawad sa akin. Nabulag ako. Hindi ko alam na si Binatang Chan ang tagapagmana ng matibay na korporasyon. Kaya ko nasaktan si Binatang Chan. Sana'y mapatawad mo ako. Ang lalaking ito? Nagbago na ba ang ugali niya? Narinig ko kay Itay ang tungkol sa pagsubok. Hindi ba't pang-aapi ito ni matandang Ginoong Chan? Pinapagawa ka na makipagkumpetensya sa Itay ko na dekada ng negosyante. Ito, paano ka mananalo rito? Sinasabi ko, napakabait mo na humingi ng tawad sa akin. Sa tingin ko, ikaw ay sadyang nandito para tapakan ng nahulog, hindi ba? Hindi. Binatang Chan, nandito ako para tulungan ka. Away ang naglapit sa atin, hindi ba? Kapag ikaw na ang tagapagmana ng matibay korporasyon, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi ba't nandito ako para maaga ng magpabango? Tulungan ako? Napakabait mo ba talaga? Ay, mayroon pa. Dati, ako'y walang alam. Inagaw ko ang iyong babae. Ngayon, ibabalik ko na siya sa iyo. Binatang Chan. Ay, hindi lang yan. Dati, naging ignorante ako. Inagaw ko ang babae mo. Ngayon, ibabalik ko na sa iyo. Binatang Chan. Mandy C. Binatang Chan, kung pumayag ka lang, ako na ang sa iyo. Samson Yang, ano ang ibig mong sabihin? Binatang Chan, hindi mo ba siya gusto? Hinabol mo pa siya ng matagal. Kaya, ibibigay ko siya sa iyo. Ano sa tingin mo? Pagkatapos nito, kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Tapos na kami ng tuluyan. Isa pa, may nobya na ako. Kung wala kayong mahalagang gagawin, umalis na kayo agad. Naging bastos ako. Ang isang tulad ni Binatang Chan, anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Bakit niya gugustuhin ang ganitong klase? Lumayas ka! Samson Yang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sige, magpakatotoo na tayo. Binatang Chan, sa sarili mo lang, paano ka mananalo sa negosyo laban sa tatay ko? Kung nandito ka para mangasar, hindi ka welcome sa pamilya Chan. Ito, paano mo naman masasabing panunukso yan? Nandito ako ngayon para ipakilala sa iyo ang ilang kliyente. Kapag ang Chan na yan nahulog sa bitag ko, hindi lang ang pagmaman ng matibay na korporasyon, kundi magtatapos din siya sa kahiyahiyang sitwasyon. Kapag ang Chan na yan ay nahulog sa bitag ko, hindi lang niya hindi mamaman ang matibay na korporasyon, kundi magiging kahiyahiya pa siya. Talaga? Kailangan ko pa palang pasalamatan si Binatang Yang. Alam kong may masamang balak ang batang yan. Ay, ano bang pinasasalamatan mo? Kapag namana mo na ang matibay na korporasyon, dapat magretiro na rin si Itay. Sa panahong yon,
Hindi ba tayo lang dalawa ang magtatrabaho? Kung akong mga koneksyon, ipagkatiwala mo sa akin ang negosyo at ginagaranti akong magiging sobrang yaman ka. Kung ganoon nga, kapag namana ko na ang mana ng matibay na korporasyon, ikaw ang magiging dakilang nag-ambag ng matibay na korporasyon at hindi ka mawawalan ng benepisyo. Ay, ano ba yung mga benepisyo? Magkapatid tayo pare, masyado ng formal yan. Tara na, irerekomenda ko rin sa'yo si Ginoong Santos. Tara na, ipakikilala kita sa ilang malalaking negosyo. Hahaha, binatang yang. Hahaha, maligayang pagdating. Halika, halika, halika! Ito si Ginoong Santos na sinabi ko sa'yo dati. At ito naman si Binatang Chan. Kumusta? Ako si Xavier Santos. Kumusta? Ang proyekto ng resort sa Barrio Mangga ay matagal nang nakabimbin, kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito ngayon. Anong nangyayari? Talaga bang gusto ng batang yan na ipakilala ako sa isang kasosyo sa negosyo? Anong nangyayari? Ang batang to, talaga bang gusto niyang ipakilala ako sa kasosyo? Binatang Chan, mayroon akong proyekto ng resort sa Barrio Mangga na naghahanap ng kasosyo. Haha. Binatang Chan, ito po ay... Kailangan lang mag-invest ng 500 milyon para masimulan ang resort. Tiyak nakikita ng malaki. Imposible. Si Samson Yang, nabaliw na ba? Talaga? At ibibigay sa akin ang ganito kagandang proyekto? Si Binatang Chan, wala naman sigurong kakaibang hilig, di ba? Si Binatang Chan, baka may kakaiba siyang hilig. Ah, hindi. Narinig ko lang kasi na si Ginoong Santos ibinigay sa akin ang napakagandang resort project, kaya sobrang saya ko. Ha? Sino ba naman ako para hindi magkaroon ng utang na loob kay Binatang Yang? Dahil nagsalita na si Binatang Yang, ibig sabihin, magkakampi na tayo. Siyempre, aalagaan kita. Alang-alang kay Binatang Yang. Ang proyektong ito ay siguradong ibibigay sa iyo. Ginoong Santos, makakaasa ka. Ang pakikipagtulungan kay Binatang Chan ay parang pagkapit sa matibay na korporasyon. Hindi kanya bibiguin. Binatang Chan, sana'y alagaan mo ako. Bigla akong pinag-arte ni Binatang Yang. Nang ganitong eksena, hindi ko pa kabisado ang mga linya ko. Mamaya, hindi naman siguro tayo mabubuking. Sabi ko na nga ba? Hindi ganoon kadali. Kung ganoon, sasabayan na lang kita sa laro. Binatang Chan, kung walang problema, tayo na, pirmahan na agad ang kontrata. Ito ay isang proyektong bigo, sinumang mamuhunan ay malulugi. Tanging ang utu-uto lang na ito ang gustong maging salo-sala. Ito, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Sa huli, ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng 500 milyon. Aba, Binatang Chan, mas mabuting pumirma ka na agad. Maraming tao sa labas ang nagbabantay sa proyektong ito. Kung matagal kang mag-iisip, baka maunahan ka pa ng iba. Pero, ang perang ito ay galing sa aking pangalawang tiyo, ang lahat ng puhunang panimula. Kung sakaling mabigo ang negosyong ito, baka mawawalan ako ng pagkakataon sa aking mana. Pero, ang perang ito, lahat ay puhunang panimula na ibinigay sa akin ng pangalawang tiyo ko. Kung sakaling bumagsak ang negosyong ito, baka mawala sa akin ang mana. Ano ba iniisip mo, Binatang Chan? Sandaling mailunsad ang proyektong ito, siguradong kikita tayo ng malaki. At ang mga susunod na kita ay aabot sa 10 bilyon. Pero, ganito na lang, Binatang Chan, hindi mo alam kung gaano karaming tao sa labas ang gustong makipagkontrata sa akin. Kung hindi dahil kay Binatang Yang, wala kang karapatang makita ako. Kung ayaw ni Binatang Chan, hindi ko ipipilit. Kayo, umalis na kayo. Ay, Binatang Chan, kung magdadalawang isip ka pa, talagang mawawala sa iyo ang mana. Sige, pipirma ako. Sige, pipirmahan ko. Isang hamak na designated driver, naglakas loob pang kalabanin ako. Sa tingin ko, hindi ka lang hindi makapagmamana, kundi malulugi ka pa ng husto. Ginoong Santos, napirmahan ko na. Ito. Binatang Chan, ano ang ibig mong sabihin?
Binatang Chan, iloloko mo ba ako? Hindi. Nakita kong gusto ni Binatang Yang ang proyektong ito, kaya ipaubaya na lang natin sa Pamilya Yang. Kung ibibigay mo ang proyekto sa Pamilya Yang, Binatang Chan, hindi mo na matutupad ang ikatlong kondisyon ni matandang Ginoong Chan. Ay, siguro, hindi talaga ako para sa negosyo. Dahil gustong-gusto ito ni Binatang Yang, bakit hindi na lang kayo mag-sign ng kontrata kay Ginoong Santos? Ito. Ako. Hindi ba sinabi ni Binatang Yang na siguradong kikita ang negosyong ito? Kung pipirmahan mo ang malaking deal na ito, tiyak na ipagmamalaki ka ng iyong tatay. Kung tatanggapin ko itong proyektong bigo, hindi ako pupurihin ng itay ko, mabuti na lang kung hindi niya baliin ang mga binti ko. Ano? Ayaw ba pumirma ni Binatang Yang? Ibig bang sabihin, may mali sa proyektong ito? O kaya, kayo ni Ginoong Santos ay nagsasabuatan para lokohin ako? Julian, binigyan na nga kita ng malaking order, tapos naglakas loob ka pang pagbintangan ako? Kung talagang pinagbibintangan kita, bakit hindi ikaw ang pumirma sa order na ito at maglabas ng 500 milyon para sa proyektong bigo na ito? Ano sa tingin mo? Ikaw. Paano mo nalaman? Magaling ka, bata ka. Kaya pala alam mo na ang layunin ko sa simula pa lang at nagpapanggap ka lang dito sa harap ko. Naglakas loob kang paglaruan ako. Ano ngayon kung pinaglaruan kita? Kapag naman ako na ang matibay na korporasyon, wala ka ng karapatang paglaruan pa ako? Tutal, sa panahong iyon, ang Pamilya Yang ninyo ay malamang na magpalaboy-laboy na sa kalye. Julian, masyado kang maaga kung magdiwang. Napalibutan na ng mga tao ko ang lugar na ito. Sa tingin mo ba madali ka pang makakaalis? Ang Pamilya Yang namin ay tumulong kay matandang Ginoong Chan sa loob ng maraming taon. Tapos ang mana ay napunta lang sa iyo, isang designated driver na mabaho. Anong biro ito, mga bantay? Samson, anong balak mong gawin? Julian, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganoon kasama. Basta lumuhod ka at magmakaawa sa akin, baka sakaling iligtas ko pa ang buhay mo. Kung luluhod ka lang at magmamakaawa sa akin, ang pinakamasama, hahayaan kitang mabalian ng braso at binti. Tapos, ipapahiga kita sa kama. Naghihintay na lang na bumagsak sa pagsubok. Salamat na lang kung ganoon. Ay, huwag ka nang magpasalamat. Isa ka lang designated driver, mahirap ka na habang buhay, binigyan ka na ng pagkakataon, hindi mo pa rin mahawakan. Nako, takot na takot ako. Ngayon ka palang natakot? Huli na, mga guwardiya. Nasaan na ang lahat? Patay na ba sila? Binatang Yang, tinatawag mo ba ako? Sekretarya Lim? Sekretarya Lim, paano ka napunta rito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na naglakas loob kang saktan ang tagapagmana ng Pamilya Xiao. Ako, wala akong ginawa. Narinig namin ng malinaw at naglakas loob ka pang magdahilan? Ano? Ang tiyan na yan. Napakababa mo at walang hiya. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya na naglakas loob gumamit ng ganyang paraan para guluhin ang pagsubok ni matandang Ginoong Chan. Nilalabag ba ng Pamilya Yang ang huling hiling ni matandang Ginoong Chan? Gusto ba nilang paalisin sa matibay na korporasyon? Nilabag ng Pamilya Yang ang huling habilin ni matandang Ginoong Chan. Gusto ba nilang paalisin sa matibay na korporasyon? Ikaw? Anong ikaw? Mukhang hindi pa rin kumbinsido si Binatang Yang. Ako po, sandali akong ginayuma. Hinihingi ko po ang kapatawaran ni Binatang Chan. Ang paghingi mo ng tawad, parang kulang sa sinseridad. Ako ay walang puso at walang modo. Sandali akong ginayuma. Nagkaroon ng masamang balak. Kaya naglakas loob akong subukang ipahamak si Binatang Chan. Hinihingi ko po ang kapatawaran ni Binatang Chan. Sige na. Dahil sa sinseridad ng pagsisisi mo, palalampasin ko ito sa pagkakataong ito. Kung magkamali ka ulit sa susunod, asahan mong mapapatalsik ka sa matibay na korporasyon. Kapag inulit mo pa, maghanda kang mapatalsik sa matibay na korporasyon. Tara na! Binatang Yang, anong gagawin natin ngayon? Ako ang tinatanong mo? Sinong tatanungin ko? Binatang Yang, napagkasunduan na natin na ikaw ang sasalo sa problemang ito. Kung aalis ka, anong mangyayari sa akin? Wala akong pakialam sa'yo. Kung hindi lang dahil sa pangit mong pag-arte at nakita ng lalaking yan ang butas, tapos na sana ang transaksyon natin. Hindi kita sinisi sa pagsira mo sa plano ko, pero ikaw pa ang may ganang sisihin ako. Julian Chan,
Tingnan lang natin hanggang kailan ka magiging mayabang. Hindi ba't sa'yo ko'y pinagkatiwala? Ito lang, hindi mo pa magawa. Tatay, hindi ko kasalanan yan. Si Xavier Santos ang may kasalanan. Ang pangit ng pag-arte niya, kahit si Julian Chan, hindi niya naloko. May gana ka pang magsalita? Paano ako nagkaroon ng anak na walang silbi na tulad mo? Ang simpleng bagay na yan, hindi mo pa magawa. Tatay, kailangan mo akong ipaghiganti. Walang mangyayaring ganoon. Ang tiyan na yan, hindi makakagawa ng anumang gulo. Hindi niya matatapos ang huling misyon. Tatay, hindi ba't sinabi mo na si matandang Ginoong Chan ay nag-iwan ng maraming yaman kay Julian Chan? Aba, mayroon pa si Sekretarya Lim na alam ang kalagayan ng matibay na korporasyon. At bukod pa rito, sa tabi niya, mayroon siyang nobya na may talino sa negosyo na kayang kumita ng 30 milyong para sa kanya. Paano kung walang mangyayaring ganoon? Isang hamak na designated driver lang? Sa negosyo, paano siya makikipagkumpetensya sa pamilya Yang? Tatay, ganoon ka ba kasigurado? Siyempre, nakipag-ugnayan na ako sa Maharlika sa kabisera. Ang panganay na binibining Lim ng pamilya Lim. Bukas, darating siya para sa inspeksyon. Kung makikipagtulungan tayo sa pamilya Lim ngayon, panalo na tayo. Tatay, ikaw talaga ang may paraan. Kailangan mo siyang salubungin ng maayos. Huwag kang magkakamali. Kung makakapirma tayo ng kontrata sa pamilya Lim ngayon ng bilyong-bilyong halaga, ang pamilya Chan, lahat sila ay magpapalit ng apelyido sa Yang.